Jewel's POV. Sobra ng pang-iinsulto ni Mr. Carrillo sa kanya. Naninikip ng puso niya dahil sa sariling ama niya mismo ang mababang tingin sa kanya. Naghintay siyang sumagot ito ngunit mahigpit lang hawak nito sa manabela. Hindi rin siya binaba sa gilid ng kalsada. Diniretso talaga siya sa ospital na gumagawa ng DNA testing. Naiiyak man siya, pinilit niyang alisin ang emosyon niya at sumunod na lang sa kusa na siyang umalis at sumakay pa uwi. Hindi niya kayang tumuloy sa coffee shop dahil baka paulanan siya ng tanong ni Nina. Kung sa apartment naman, iiyak lang siya dahil mag-isa siya. Kaya, mas minabuti niyang tumuloy na lamang at magsayang ng oras sa mall. Naglaro ng pambatang laro para malibang siya at makalimutan ang nangyari kanina. Pero wala naman epekto ang ginawa niya. Ginabi lang siya at bumabalik lang bawat insultong narinig niya. Tahimik na bumagsak ang mga luha niya habang nakasakay at pauwi na. Damang-daman niya ang init ng bawat patak ng luha niya. Kahit gusto niya maging matapang, nanghihina siya. Kung sana buhay pa ang lolo isko niya, may karamay siya. Tumigil ang taxi sakto sa apartment niya. Pagkabayad, tuloy-tuloy siya sa gate. Nagtaka pa siya na bukasyon at maging ang pinto ng bahay niya. Umatras bigla ang mga luha niya at napatitig sa mga paper bag na nasa sofa. Paglingon niya pa sa labas, meron palang nakaparadang sasakyan doon. Lumibot ang tingin niya sa loob ng kanyang apartment. Namataan ng mga pagkain nakaayos sa mesa pero wala naman ang lalaking inaasahan niyang dumating. Huminga siya na malalim para tawagin ang pangalan nito. Anton? Napatigil siya na may yumakap mula sa likod niya. Naistatwa siya lalo na sa nang patakan nito ng hagkan ang batok niya. How's your day, my aber? Masuyong tanong nito. Biglang nanakit na naman ang lalamunan niya sa nagbabadyang pag-iyak. Gusto niya magsumbong dito pero alam niyang hindi pwede. Napahikbi siya na ikinamura ni Anton. Oh my! Ano na naman ba ang nagawa ko ngayon? Naiinis nitong tanong sa kanya. Agad na napasingap sa Jewel at mabilis pinunasan ang mga luha niya. Bago pa man siya humarap kay Anton ay mabilis na nang kinalas ang yakap nito. Magtatanong na ito kapag umiiyak pa siya lalo. Hindi mo ako papansinin? May tampong tanong nito. Napairap siya pero hindi niya ito sinagot. Nagtungo na lang siya sa kusina at kumuha ng malamig na tubig. Humarap siya sa lababo at nilagok iyon. Why are you crying, Missy? You can tell me. Masuyong bulong nito sa kanyang likod. Nanginig ang kamay niyang may hawak ng baso. Muling nangilid ang luha niya sa narinig. Gusto talaga niyang magsabi upang mawala ang bigat sa puso niya. Pero hindi si Anton ang tamang tao na pagsabihan. Nahigit niya ang hininga matapos siya nito ikulong sa pagitan ng lababo. Ngumiti ang mga kamao nito at gigil na napahawak sa lababo. Who made you cry? Madiing tanong ni Anton mula sa nagtatagis nitong ngipin. Kinagat niyang labi matapos muntikan niyang mahulog ang hawak na baso. Sumabay pa ang alon ng luha niya kahit nanlalabo ang paningin niya. Wala, may pinanood lang ako kanina. Pagsisinungaling niya. Muli niyang pinunasan ng masabganang luha. Naiiyak siya at parang di makahinga sa tuwing naaalala ang pangiinsulto ng ama niya. Wala na nga itong ambag sa buhay niya, ang lakas pang manghusga. Jewel, I'm asking you seriously. May banta sa boses nito. Sino nagpaiyak sa'yo? Mas lalong dumilim ang pagkakakagat niya sa ibabang labi. Tumaas sa mga balikat niya at kumawala ang mahinang hikbi. Damn! Pagmumura ni Anton at agad siyang hinarap. Di na siya napunasan ng mga luha at naitagong pag-iyak dahil ito na mismo ang nagpunas sa mga luha niya. Naaninag niya ang madilim itong tingin at galit na itsura pero patuloy naman pinupunasan ng pisngi niya. Hush, Missy? Masuyong bulong nito. Pero imbes tumigil, mas napaiyak pa siya. Para siyang nakahanap ng kakampi. At least, hindi niya masabi. Naiyak na naman niya ang sakit na nararamdaman niya. Sino ba nagpapaiyak sa'yo? Mahinahong tanong ni Anton. Umiling-iling siya at pinunasan ang pisngi niya. Bigla nitong binaba ang kamay niya at kinabig ang mukha niya. Madiin nitong hinagkan ang kanyang noo. I'm here, okay? You can cry on me. Bulong pa ni Anton kahit di niya na pinigilan ng higpi. Sumandal siya sa balikat nito at doon parang batang umiyak. Nagulat pa siya nang buhatan siya nito at iupo sa lababo. Kung ayaw mong sabihin, hindi kita pipilitin. Muling bulong nito bago kinabig ang mukha niya at binalik sa balikat nito. Niwala na itong sinabing mali at pinabayaan na siyang matapos. Nang mahimasmasan sa Jewel ay lumayo siya sa balikat nito at pinunasan ang pisngi niya. Breathe, Missy. Utos ito kaya huminga siya na malalim.
Umalis si Anton at kinuha siya ng isang basong tubig. Mariin pa rin ang titig nito at umiigting ang panga kahit pa hindi siya umiiyak. Hindi tuloy siya makainom ng maayos. Di niya naubos at ibinaba niya na sa gilid niya. Thank you. Mahinang sambit niya. What are you feeling? Gumaan ba ang pakiramdam mo? Anito na kinuhang isang kamay niya at minasahe. Okay na, nakahinga na ako. Naglapat ang labi ni Anton at nagulat pa siya nang isiksik nito ang katawan sa pagitan ng mga hita niya para mas mapalapit sa kanya. Agad ding umikot ang mga kamay ng lalaki sa bewang niya. Tinitigan nito ang mukha niya na magpapainit sa pisngi niya. So, you won't gonna tell me? Mabigat nitong tanong. Napakarap sa Jewel at sinalipan pa itong muli. Para nangungusap na umaasa pero may talim ang tingin ng mga mata nito. Sabi mo ayos lang kahit hindi ko sabihin. Pagrarason niya. Di naman talaga niya balak sabihin dahil nakahinga na siya. Okay na yun sa kanya. Ginamit mo lang ako para makaiyak ka? I feel betrayed right now. Hinanakit pa ni Anton. Hoy, hindi kita ginamit Ikaw tong pumunta dito at may papunas-punas pa ng luha ko. Singhal niya. Biglang sumilay ang ngisi nito at napatras pa siya nung hagkan nito ang ilong niya. There, dragon na tigre ka na ulit. My a bear is definitely okay. Paos pa nitong bulong. Ganun lang pala yun. Gusto lang pala nito ibalik ang tapang niya. Saan ka nang galing? Ba't ang dami mong bitbit? Lihis niya sa usapan. Tinukod nito ang dalawang siko sa lababo kahit pa yakap-yakap nito ang bewang niya. Ang lapit na nito sa harap niya. Nakatingalato sa kanya kahit wala siyang choice kundi yumuko dito. Pero muli siyang napaatras nang dumukwang si Anton at hagkan ang tiyan niya kahit pa may damit pa siyang suot. Natulala siya sa kinaupuan na muli nitong patakan nang madiing hagkan muli ang kanyang tiyan. Ano bang pinaiinit nito? Tiyan niya ba o ibang lamang loob niya? Anton! Singhal dapat yon ngunit nauwi sa paos na bulong nang dumapo ang palad nito sa kanyang hita. Dahilan para kusan niyang mas paghiwalayin ang mga hita niya. Napatigil to at nag-angat ng tingin sa kanya. Sa tangkad ni Anton hindi man lang siya lumagpas sa mukha nito kahit pa nakaupo siya sa lababo. Ramdam niya ang mabigat na paghinga ni Anton nang yumuko ito at hagkan ng pisngi niya. Do you want me, my aber? Mabigat at paos na tanong nito sa kanyang tenga. Mahina siyang napasinghap. Ha? Hindi Tanggi niya na napunta sa mahinang sigaw matapos isiksik nito ang kamay sa pagkain niya. Kahit may suot pa siyang jeans, dama niya kung paanong dumiin ang palad nito. Maya-may nawala ang kamay nito sa ibaba pero sumiksik naman iyon sa suot niyang damit. Nakagat niya ang labit mabibigat na pahinga ang naisukli niya sa initang palad ni Anton na humahaplos sa kanyang balat. You can tell me, my aber? Mahina nitong bulong. Do you want me? Muling tanong nito matapos mahanap ang hook ng pangitaas niya. Di makasagot si Jewel sa tanong ni Anton sa kanya. Aaminin naman niya na mimiss niya ito, lalo na't higit sa isang linggo niya itong hindi nakita at nakasama pero hindi niya sasabihin yon. Missy? Muling paos sa tanong nito matapos malakas ang suot nitong pangitaas. Napapikit siya na agad dumapo ang palad nito sa isang harapan niya. Di siya makapaniwalang humantong sila sa ganito samantalang umiiyak lamang siya kanina. Baka ito talaga ang salubong nito sa kanya. Kaya lang umiyak siya kahit hindi natuloy. Pero naitawid naman ito ngayon. Ito ba ang balak mo kaya mo ako inuwian? May inis na tanong niya kahit papigil ng mahinang sigaw. Tumigil si Anton at pinakawalan ang harapan niya. Pinantayan nito ang tingin niya at kumunot pa ang noon nito. What? Of course not. I am just concerned, my aber. I can feel that you want me to. Bulgar nitong sagot na lalo pang nagpatayo sa lalamunan niya. Ganon ba ang nakita nitong reaksyon niya kanina? Kahit papigil niyang mapasigaw, kusa lang naman niyang naipaghiwalay yung mga hita kanina. Tila nakaprogram na sa utak niya na yon ang gawin at masamang epekto yon ni Anton sa kanya. What now? Let's just eat? Formal na tanong nito. Pero hindi siya nito maluloko. Nasisinag niya ang apoy sa mga mata nito. Mukhang handa lang tong tumigil pero kung ipipilit niya, tutuloy ito. Akbang lalayo na to sa kanya at pupunta sa mesa. Ngunit muli niyang hinawakan ang braso nito. Marahas tong huminga at napapikit. I am not forcing you if you don't want to, my missy. Pero wag mo na rin akong pahirapan. Mabigat nitong bigkas. Naparunok siya at huminga na malalim. Wala namang masama. Mag-asawa naman sila at traidor ang katawan niya. Gusto ko, Anton. Mahinang sambit niya sapat lang upang silang dalawa lang makarinig. Nagmukha siyang desperada sa sinabi
Pero di siya nagdalawang salita dahil mabilis sumarap si Anton at walang pasabing hinagkan siya sa labi. Naitukod niya ang palad sa lababo habang isang kamay ay mahigpit na humawak sa balikat nito nang magdikit ang mga labi nila. Naramdam ni Jewel ang pagkamis nila sa isa't isa dahil sa malalim na ginagawa ni Anton. Maya-maya pa ay sinimulan na nila ang kanina pang gusto nitong mangyari hanggang sa isang malalim at madiin na galaw pa ni Anton at pareho na nilang naabot ang suktulan. Diniin ni Anton ang balakang niya at diniin din naman ang sarili nito. Tila ayaw makatakas sa katawan ang binhi nito. Naghahabol siya ng hininga na marahang tulak ang balikat nito upang makahinga siya na maayos, ngunit ayaw talaga nitong humiwalay. Anton, move away. Nangihina ang utos niya pero parang wala itong narinig. Shh! Nagtatanim ako. Wala sa loob pa na sagot nito. Nangulot ang noon niya. Anong nagtatanim? Anong tingin nito sa kanya? Halaman na magbubunga? Natigilan siya sa naisip at nanlaki ang mga mata niya. Gusto mo ako mabuntis? Gulantang na tanong pa niya. Napabuntong hiningan lang si Anton at walang pasabi na binuhat siya kaya't napakapit siya sa batok nito. Di niya nga alam kung paano siya nito nadala gamit lang isang kamay. Ibaba mo ako, Anton, at alisin mo yan? Natigil siya na mahina itong tumawa. Dinig pa niya na binuksan nito ang ref niya. Gusto ko ng ice cream, may Messi. Paos pa nitong bigkas. Ice cream? Wala naman siyang ice cream. Pero may hawak-hawak nitong ice cream na nagtungo to sa kwarto at bitbit pa rin siya. Let's experiment. Nakangising tugon pa nito matapos siyang marahang ibaba sa gilid ng kama. Sira ka talaga. Di niya natuloy ang sasabihin nang lumuhod to sa paanan niya na kinainit na mga pisngi niya. Sineryoso ni Anton ang ice cream kaya't kinagat na Jewel ang labi sa bawat lamig na dumadapos sa katawan niya. Di rin nakakatulong ang aircon, naka-full heater na naman yata. Mahigpit siyang kumapit sa bedsheet. Kanina pa nga mabigat ang paghinga niya na hindi niya alam kung ilang beses na ba niya nasabi sa utak niya na ibang klase si Anton pagdating sa kama. Mahina siyang napasigaw matapos itong lagyan ng ice cream ang pagitan ng harapan niya at unti-unti bumaba ang mga labi nito sa tiyan niya. Anton! Mabigat niyang sambit. Mahina tong humalakak at tila nag-e-enjoy pa yata sa reaksyon niya. Where did you buy this ice cream? Vanilla, tastes good. Pangaasar pa nito bago muling lagyan ang tiyan niya. Peste ka, ikaw bumili niyan, hindi ako. Wala naman akong ice cream. Naputol ang reklamo niya matapos maglakbay ang labi ni Anton sa kanya. Gusto lang niya itong hatakin sa itaas niya at magpasakop dito para lang punan ng init na nararamdaman niya. Hindi siya makapaghintay. Nainip lang siya kakahintay na matapos ito na hatakin sa itaas niya at magpasakop rito para lang punan ng init na nararamdaman niya. Hindi siya makapaghintay. Nainip siya kakahintay. Mahina tong tumawa bago siya hagkang muli. At ipinagpatuloy ang katulad ng ginagawa nila kanina. Sinasabay niya ang galaw ni Anton at nang hindi niya namalayan, muli na naman nilang narating ang suktulan. Ginawa lang nitong muli ang kanina na pagdiin ng sarili nito kaya't nagsalubong ang mga kilay niya. Anton, mabubuntis ako sa ginagawa mo. Gigil niyang sambit, ngunit ngumisi lamang ito. That's the plan, my aber. To get you pregnant. Ano? Anong sabi mo? May kabang tanong niya. Umiling ito at pumunta sa gilid niya. Hinapit pa ang bewang at siniksik ang mukha nito sa balikat niya. Nothing. That's a surprise. Bulong-bulong pa nito. Kung pagbubuntis man, tinutukoy ni Anton, hindi siya handa para doon. Ngunit natigilan siya matapos maalalang di naman sila gumagamit ng proteksyon. Mas malaki ang porsyentong magdadalang tao siya. Napatda siya sa naisip at bumalik sa alaala niya ang sinabi ni Ninya na baka makalunok siya ng pakwan, pati na rin mga palala ni Melvin Carillo na wag siyang magpapabuntis basta-basta. Nanikip ang puso niya sa mga naisip. Magiging mababa ba siyang babae tulad ng nanay niya kapag nagpabuntis siya kay Anton? Pero asawa naman niya ito, yun nga lang, legal sila sa batas pero hindi sa mata ng tao. Wala pang tumatanggap ng kasal nila bukod sa mga kapatid nito at kay Angeline. Sapat na ba iyon para mabuntis siya? Paano kung balikan ni Anton si Margie? E di kawawa sila ng anak niya. Umiling-iling siya sa mga naiisip. Sana pala naisip niya to bago nagpaubaya. Ngayon problema niya pa na baka may nabuo na, pero sana wala. Hindi siya agad na nakatulog kakaisip niyon.
Naisip nga niyang magpa-depot shot o di kaya mag-pills para sigurado, pero hindi po pwede sa ngayon. Kailangan muna niyang makasiguro na wala na ngang nabuo, kasi kung meron baka mapahamak ng bata sa tiyan niya. Slip, may missy? Bulong ni Anton bago siya masinapit. Napabuntong hininga siya at gusto niya itong kurutin. Di man lang kasi nag-isip at mukhang gusto talaga siyang mabuntis. Para ano? Para tuluyin itong makawala kay Margie? Ano na ang sasabihin ng kapatid niya kapag nalaman nito na nagpabuntis siya kay Anton? Baka tapusin pa siya nito kaya hindi po pwede ang baby? Pinilit niyang makatulog. Di nga niya pinoblema ang lamig sa kwarto. Sapat na kasi ang init ng katawan ni Anton na nakayakap sa kanya. Maging siya'y humagpos dito at umunan sa braso nito. Maya-maya lang nalingat siya sa mga mumunting hagkan nito sa kanyang noo. Napatikim pa siya, tinila pa ang kumot hanggang leeg niya. Dinig pa niyang mahinang tumawa si Anton at tila natuwa sa reaksyon niya. Hey Missy, wake up! Bulong nito. Umismid siya ng protesta at agad tong tinalikuran. Mukhang alam na niya ang pakay nito. Nalayas na naman yata ito at iiwan siya kaagad. Di niya to pinansin at yumakap to mula sa likod niya. Hey, don't hate me Anton. Umalis ka na kung aalis ka. Naiinis niyang bulong na kapag patigal dito. What? Of course not. I am not gonna leave. I am going to give you something. Nagpantig ang tenga niya dahil doon. Naroon na may abutin to sa malit na mesa bago kunin ang kamay niya. Muli niyang iminulat ng kanyang mga mata upang silipin ang ginagawa nito sa kamay niya. Ngunit namilog ang mga mata niya matapos maramdaman ang malamig na bagay na sinuot nito sa daliri niya. Ano yan? Litong tanong niya at tuloy nang napatitig sa kamay niya. Literal na tumigil yata sa pagtibok ang puso niya matapos matandong singsing iyon. Hindi lang basta singsing, white gold pa yata at may maliit na diamante na nakalagay sa palibot nito. Ano to, Anton? Muling tanong niya. Sumiksik to sa piksgi niya at dinikit ang katawan sa kanya at mabilis din na tinaas ang kamay nito dahilan upang mapatigil siya matapos makitang may singsing din ang palasingsingan nito. Our wedding rings, my Missy? Tagal ko nang gusto na ibigay yan. Bakit may singsing? Tarantang tanong ni Jewel matapos pakawalan ni Anton ng mga kamay niya. Of course, we're married. We need rings. Nagsalubong ang kilay niya dahil parang hindi yun ang gusto niyang marinig mula rito. Alam naman niyang kinasal sila ng walang singsing. Siguro nung una gusto niyang magkaroon ng singsing pero ngayon, hindi na. Hindi naman kasi niya po pwedeng isuot yun lalo na sa mata ng publiko. Siguro nung una gusto niyang magkaroon ng singsing pero ngayon hindi na. Di naman niya po pwedeng isuot yun lalo na sa mata ng publiko. Para saan pa to? Di ko naman to po pwedeng isuot. Mga alisin niya ngulit pinigilan nito ang kamay niya. What are you doing? Mag-aalis ng singsing? Di ko naman ibabalik sa'yo, itatago ko lang. Don't, Missy. Isuot mo lang. Let them know we're married. Malakas na loob na utos nito. Ano? Ayoko nga. Hindi pwede. Hindi pa ngayon. Hindi pa dahil siguradong magwawala si Margie. Pero mukhang di nito nagustuhan ang sagot niya. Pagsulyap niya rito, madalim ang tingin nito at napipirmi ang mga labi. Itatago mo na may asawa ka na? Madiing tanong nito. Umikot ang mata niya, tinalikuran na lamang to. Alangan naman sabihin kong kasal ako. Hahanapin ni niya kung kanino tapos malalaman niya ikaw. Baka madulas pa yun kay Hays, kalimutan mo na lang. Isusuot ko yan pag mismong si Don Dante ang humiling. Bawi niya na lang sa sinabi lalo pat munti niya na masabi ang pangalan ni Margie. Mapapahamak talaga siya sa sariling bibig niya. Is that so? Hindi na siya sumagot. Maigpit na lang niyakap ang kumot ngunit nabigla siya nang hilain niya ni Anton at walang sabing pumantay to sa kanya. Ang harot mo alis dyan. Inis niyang utos dito. Nagpumiglas pa siya at ginalaw talaga ang katawan. Ngunit gumisi lamang to sa kanya at halos pag-iwalay na mga hita niya gamit ang binti nito. Aba, at sisipain ko yung si Junjun mo kapag hindi ka pa tumigil. Banta niya rito. Mawawalan ka ng kaligayahan gabi-gabi may aber. Pangaasar pa nito. Peste ka talaga. Baba sabi. Imbes umalis, bumaba nga si Anton papunta sa paanan niya. Nanlaki ang mga mata niya at ginalaw ang katawan upang umalis to at pigilan ang mga ito ang binti niya. Calm down. Oh my! Sabay pa silang napasigaw matapos marinig ang malakas na tunog ng kama. Tila ba nabali ang paa? Mabuti na lang niyakap ni Anton ang katawan niya at napigilan ang pagbagsak niya. Shh! Don't move. Bababa muna ako.
Hawak ito ang bewang niya na bumaba ito para hindi siya mahulog. Pero siya na nga mismo ang bumaba at namewang. Inarapan niya ang kanyang kama. Mukhang hindi kinaya ang bigat nila. Ang hilig mo kasi. Ayan tuloy. Nawala na akong kama. Hindi mo ba alam na 5 years ako kasama yan ha? May gusto ka pang kasama kaysa sayo? Naiinis pa niyang sambit. Marupok na siguro talaga o baka masyadong narindol kagabi. Shut up, Anton. Pinilig niya ang mukha upang maalis ang iniisip niya. Pagharap naman kay Anton, nilalatag nitong makapal na kumot sa sahig at tinagay doon ang mga unan. Let's sleep for the meantime here. Bukas bibili kita ng king size bed. Aba dapat lang, ang hilig mo kasi. Do you want me to get you pregnant right now? May inis na tanong nito bigla sa kanya. Marahil na inis sa daldal niya. Napatikom siya ng bibig at baka totohanin nito at hindi tumigil. Good girl, halika rito, Messi. Malambing pa nitong tawag sa kanya at tinapik pa nito ang pwesto sa tabi nito. Anong good girl? Anong tingin mo sa akin, aso? Tumikim to tila natatawa bago sumagot. Hindi, baboy. Mataray niyang putol sasabihin nito. Inunahan niya na para di masyado masakit. What? Babae kasi yon, Messi. Ba't naman kita tatawaging baboy? Ay ang payat-payat mo nga. Hindi siya umimik pero nawala bigla ang tampo niya. Tingin ba talaga nito sa kanya payat siya? O baka ayaw lang nitong masaktan ang damdamin niya? Sabagay yun din yun. Di niya sigurado kung paano siya nanahimik at nakatulog ulit katabi si Anton. Basta't nagising siya na nakaligo na at pinagmamadali siyang magbihis. Paglingon sa orasan halos mag-aalas 10 na ng umaga. Namilog ang mga mata niya. Lagot siya kay Nina. Hinanap niya ang cellphone at tatawagan sanang kaibigan dahil baka bigla na lang yun sumulpot sa apartment niya at makita pa si Anton. Akaso biglang inagaw ni Anton sa kanyang cellphone. Take a bath, Messi. Bukas na lahat ng mall at naubos na ang mga kama. Ani pa nito. Hindi yun mauubos. Di naman lahat ng mag-asawa nakakasira ng kama. Ines niyang sagot. Tayo lang talaga may aber. Ang bigat ko? Mataray niyang putol sa sinasabi nito. You really love hurting yourself. Ang bigat natin at malit lang ang kama ko kaya bumigay. Pagtatama ni Anton. Dapat pala di ko ginalingan kagabi para hindi nasira. Dagdag pa nito na talagang kinainit na mga pisngi niya. Anton, yung bibig mo. May bantang tawag niya ngunit ngumisi lamang ito. Hindi rin siya nanalo. Mas panalo to pagdating sa asaran. Di na lang siya nagreklamo ulit. Sa kabilang banda. Pagdating sa mall, ito na rin mismong sumuri sa bibilhin na kama. Pinakamalaki kagad ang pinahanap nito. Matibay ba yan? Seryosong tanong ni Anton sa salesman. Baka bumigay agad, dagdag pa nito. Nag-init ang mga pisngi niya kahit pa wala namang mali siya ang tanong nito sa salesman. Lumangupaya siya dahil iba ang naisip ng kausap nito. Yes sir, mahogany po ang klase niya at maganda ang kama. Kahit buong pamilya pong humiga, hindi po masisira. Magalang na sagot ng salesman. Really? Baka kahit 2 tao lang bumigay yan. Seryosong bigkas muli ni Anton. Gusto nilang ihukay ni Jewel ang mukha sa sahig dahil siya ang nahihiya. Ba't kasing nilalang bilhin at ang dami pang satsat? Mahinang natawa ang salesman. Sir, hindi po. Kahit kayo pa pong 2 ni ma'am humiga dyan, hindi po yun babagsak. Natutuwang sagot nito. Biglang hinarap siya ni Anton. Nagulat pa siya nung hawakan nito ang bewang niya. Subukan nga natin, Messi. Mas mabuting sigurado dahil baka bumagsak din yan mamayang gabi. Anyaya nito sa kanya na kinalaki ng mga mata niya. Sigurado pulang-pula ang pisngi niya, kaya't natigilan to at nilingon siya. Wag na, mukha namang matatag yan. Mahinang sambit niya. Paano kung hindi? Paano kung di tayo kakayanin? Balik na bulong ito. Pwede na yan. Paano nga kung bumagsak yan sa gitna ng gabi at matulog na naman tayo sa sahig? Makulit na tanong nito at namukwang pa sa bandang tenga niya. You know me, Messi, I move with full force. Mahina nitong bulong. Gusto talaga niyang itagong mukha. Di niya alam saan ba pinagdehe si Anton at ganto to. Walang prenong bibig at nilulumot ang utak. Tumikhim siya para mawala ang hiya niya. Pwede na yan. Pag nasira ulit, bumili ka na lang ulit. Pinatatag niya ang boses para di siya mautal. Napatingin sa kanilang salesman pero lumapit sa kama. Bakit po ba nasira yung kama ninyo, sir? Wala sa loob ng tanong nito. Nahigit ang paghinga niya pero si Anton mahina pang sumipol. Sa hiya lumayo siya at kunwaring tumingin-tingin sa mga sofa set na naroon.
Gusto mo rin ba ng bagong sofa set? Tanong ni Anton na nasa likod pala niya. Ha? Hindi na. Di man lang siya nito pinatapos. We will get the sofa set too. Pakisabay i-deliver sa kama. Ngayong araw na kung pwede. May otoridad sa boses nito. Tumalima agad ang salesman. Siya na may humalokip-kip at di pinansin si Anton na sinubukan upuan ng sofa. Kung mansyon bang hihingin ko, ibibili mo ko? Wala sa loob na tanong niya. Pati kung kotse, paano kung hingin niya rin? I can buy you a condo unit malapit sa coffee shop mo if you want. Hindi na. Mahal ko ang apartment ko. Isa pa para ka namang sugar daddy sa lagay na yan. Sa bagay, ang tanda mo na kasi. Pangaasar niya. So you think I am your sugar daddy? Napatras siya na manliit ang mga mata nito sa kanya. Joke lang kasi yon, Anton. Kung sugar daddy ka, akong sugar baby mo. Tumawa pa siya ng naaalangan at tatakbo sana, ngunit nakuha nito ang bewang niya. Hinapit siya nito at kulang na lang idiin ang sarili nito sa kanya. Sugar daddy, huh? Let's see about that later on our new bed. Binigyan natin. Sige, para malaman natin kung matibay. Anton! Mahina ngunit may bantang bulyaw niya dito. Alam niyang dito nagbibiro, kaya naman ay kinabahan siya. Hanggang sa pag-uwi tuloy ay kinabahan siya. Dapat pala hindi na lang niya ito tinawag na sugar daddy. Nagpadala lang lalo tuloy sa sitwasyon. Saan kita ibababa? Seryoso nitong tanong. Dumapo pang isang para dito sa hita niya habang isang kamay may hawak na manibela. Ginalaw niyang hita para sintirang pala doon. Pero kusa rin talaga nitong inalis matapos tumunog ang cellphone. My brother. Bigkas ito na tila sinasabi ko sinong tumawag. Sagutin mo na. Utos niya naman na ginawa naman nito. Hindi nito sinuot ang earphone kaya't umalingaw-ngaw ang boses ni Aldrin sa loob ng sasakyan. Bro, you need to be home right now. Hinahanap ka ni Lolo. Imporma nito. Nagsalubong ang kilin ni Anton pero ang tingin sa daan pa rin. For what? Nalaman niyang sinagot-sagot mo ang biyanan mo? Anito? Biyanan? Who? Melvin Carillo. Nakausap niya si Lolo at sinabi yon. Kwento ni Aldrin. He's not my biyanan at ang tagal na nun. Hindi pa niya nakalimutan? Malamig nitong tanong sa kapatid. Nakagat na jewel ang labi. Kung alam lang ni Anton na talagang biyanan nito si Melvin Carillo dahil isa rin siyang Carillo.